January 2026. Nandito tayo sa pinakamalamig na parte ng winter dito sa Canada. Pero, alam nyo, hindi lang ang labas ang nagyayelo ngayon. Marami sa ating mga kababayan ang nakaramdam ng freeze sa kanilang mga pangarap simula nang lumabas ang balita noong December 19, 2025. Alam kong marami sa inyo ang nag-countdown. Isang kembot na lang, March 2026 na. Magbubukas na ang portal. Pero ang realidad, ang IRCC ay naglabas ng formal na announcement. So, walang intake ngayong March 2026. Ang Caregiver Pilot Program ay nasa isang long-term pause hanggang sa susunod na abiso. Welcome sa Tropical Snow Family. Kami ay isang Mexican-Filipina family na naninirahan dito sa snowy country ng Canada. Dito sa channel natin, we talk about life, struggle, at ang totoong kwento ng pagiging immigrant. Pero bago tayo magpatuloy sa main topic natin, kailangan nating linawin ang isang bagay. So, important disclaimer, no? Hindi po ako isang immigration expert o licensed consultant. Ang video na ito ay base lamang sa mga impormasyon at research na ating nakalap. Dahil sa napakabilis ng mga changes sa Canada immigration, maaring may mga bago na namang updates pag-upload ng video na ito. So please, laging i-check ang official IRCC website para sa pinaka-accurate, up-to-date at reliable na balita. At kung may alam kayong bagong update, paki-share naman sa amin sa comments para lahat tayo ay ma-inform. So, noong 2025, ipinakilala yung, I remember may mga PR upon arrival model. So, marami tayong na-excite doon, di ba? At isa na talaga ako doon kasi napakaganda ng parang plan nila sa mga caregivers. So, sino ba naman ang ayaw na paglapag mo dito sa Canada, PR ka na aga, di ba? Pero dahil sa dami ng backlog, ang priority ng IRCC ngayon ay ubusin muna ang mga nasa loob na ng system bago tumanggap ng panibago. So, ayaw nilang mas lalong humaba yung mga waiting time, no? Abot na naman ng years of waiting kasi hindi na sila makasabay dun sa dami ng applications na pinaprocess nila. So, sabi ng IRCC, ang post na ito ay bahagi ng 2026-2028 Immigration Levels Plan. Pero alam natin sa likod ng mga technical terms na ito, may mga pamilyang naghihintay, mga anak na gustong mayakap ang kanilang magulang at mga asawang nagtitiis na magkalayo kasi siguro yung iba sa ibang bansa pa mag apply hindi naman sa Pilipinas. So, right now, magkahiwalay na sila. And to think na ang pinaka siguro best option nila, mag-apply dito sa Canada para madala nila yung family na hindi nila nakasama kung nasan man ang location o ang work ng isang caregiver, might be Hong Kong, Taiwan, or Middle East, diba? So, ito na sana yung pathway na magbubukas para magkasama muli yung mga family na nagkalayo. So, dito tayo magiging tapat, no? Alam ko yung gastos
nagbayad kayo para sa IELTS o CELPIP, kumuha kayo ng mga education requirements, ano ba yan, sa ECA or yung nagpa-ECA kayo sa WES or IQUAS, yung pagod sa pag-aayos ng dokumento habang nagtatrabaho ka pa sa ibang bansa o sa Pilipinas. Hindi yan biro. So, bilang dating caregiver, naramdaman ko din yan. Naramdaman ko kaya na nandiyan yung sympathy ko sa ating mga caregivers na nagbabalak maging caregiver dito sa Canada. So, emotional investment yung tawag dyan, di ba? At ngayong nakapos, parang ninanakawan tayo ng oras. Yun ang feeling natin. Kasi parang nag-invest na tayo lahat, money, time, effort. Tapos all of a sudden, sa isang iglap, nawala lahat. So, bilang isang Mexican-Filipino family, ramdam namin yung takot na baka hindi na kami matuloy. Parang may mga ganun naglalaro sa mind natin, di ba? Ako baka wala na, tapos na, or hindi natin alam kung hanggang kailan yung pause na to. So, naranasan din namin yung kaba tuwing may bagong policy. And during that time na naging caregiver ako, talagang yung prayers ko noon, sana wag agad mag-iba, sana wag agad mag-iba. Pero at the same time, naiisip ko na rin na tatanggapin ko kung ano man yung maging desisyon. Kasi if ever na hindi ako ma-approve or magkaroon ng changes na parang ganito, di ba? Bigla na lang mawawala. So, parang tinanggap ko na rin sa sarili ko na kung hindi para sa akin, hindi para sa akin. Baka mas meron pang ibang path na inilaan talaga para sa akin. Kasi kung para naman talaga sa'yo, magiging smooth naman eh. So, pero hindi naman laging smooth. Minsan, as a caregiver before, may mga pinagdaanan din tayong mga rough roads. So, yun. Pero, kumbaga, parang sa sarili ko, inaccept ko na lang na kung hindi para sa akin, hindi talaga para sa akin. May iba, mag-iisip ako ng ibang way kung ano yung next step ko or yung next plan ko. So, gusto kong sabihin sa inyo na valid kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon. Kung naiiyak ka ngayon, iyak mo lang yan. So, hindi ka madrama. Tao ka lang na may pangarap, diba? So, huwag kayong mainggit sa mga nauna na, may kanya-kanya tayong season. So, kung ang winter nga dito sa Canada, napakahaba at madilim. Pero after that, sinusundan naman ng spring. So, ang pause na ito ay hindi nangangahulugan na katapusan na. So, isipin mo na lang, binibigyan ka ng panahon para mas maging handa. So, ano na ang gagawin natin habang nakapause? Hahayaan na lang ba natang mag-expire ang mga pangarap natin? Siyempre hindi. So, ito yung 2026 game plan natin. So, una, monitor your documents. Diba? Ihanda mo na lang para once na mag-open ulit, at least ready ka na. Ipapasa mo na lang yan. Kasi for sure, mag-uunahan yan eh. Kung halimbawa, hindi naman natin alam kung kailan yun. No one can tell kung kailan nila planong mag-open ulit. So, by the time na mag-open ulit sila, at least naka-ready ka na, di ba? Pasa na lang. Pasa kasi pabilisan yan eh. Minsan day 1, halos maubos na yung slot eh, di ba? So, una, monitor your documents. Kung ang IELTS mo ay mag-e-expire na, planuhin mo nang mag-retake. Tapos, lahat ng documents mo, kung magagawa mo nga na itaas pa yung level mo, kung much better, di ba?
So, kasi ang daming-daming changes ngayon, sabi CLB4, pero hindi naman natin alam kung mag-i-stick ba sila sa ganung level. So kailangan mas maging ready pa tayo. Kung ganito yung requirements, kung matataasan pa natin yung requirements na sa English language, much better yon. Pangalawa, silipin kung ano pang mga programs yung pwede kang makapasok, no? Kasi may mga probinsya na siguro nangangailangan pa rin, check-check nyo rin kung mga updates sa ibang provinces na nangangailangan pa rin ng mga healthcare aids or anything na related sa caregiving or healthcare sa pamamagitan ng kanilang mga streams. Baka merong ibang streams or pathways sila, mga respective provinces. So, wag lang tayo umasa dun sa federal pilot, no? Pangatlo, para sa mga nandito na sa Canada at dun sa mga malapit ng out of status or mag-expire na yung mga permit, mas lalong dapat kayong maging vigilant sa mga public policies. And then, gamitin din ang oras na ito para mag-ipon. So, hindi natin alam kung ano yung next plan nila, pero mas maganda na meron tayong settlement fund, no? Baka isa rin yan sa maging requirement. So, mas malaking ipon, mas kampante ang pamilya paglapag dito. So, this is your time to build your foundation. So, wag sayangin ang 2026 na sa pagmumukmok. Gamitin ito para maging the best candidate para pagbukas, ready na kayo. Pagbukas ng pinto, pagbukas ng pathway, pagbukas ng opportunity sa mga caregivers, ready ka nang maging best candidate. So, sa huli, tandaan ninyo, ang pangarap nyo ay hindi lang para sa inyo, kundi para sa pamilyang bit-bit ninyo. So, dito sa Tropical Snow Family, naniniwala kami na bawat pamilya na nagbabalak dito sa Canada na makapunta sa mga caregivers, kailangan lang nating magtiwala, magdasal, at bigyan tayo ng kumbaga fresh renewal ng ating mind, diba? So, ito yung maging inspiration ninyo. Kailangan hindi natin, wag tayong mawala ng pag-asa. So, ang pause ay hindi stop. So, just continue to invest in yourself, kung ano yung mga dapat ninyong gawin sa documents ninyo. This 2026 is the time for that. Even yung mga funds, even yung mga documents, and even yourself. Yung best investment mo kasi is yourself. Kailangan buo ka. Pag mag-a-apply ka, kailangan nandun yung spirit mo, no? At saka syempre yung faith kay God na kung ano man ang mangyari, He holds the plan in our life. So, sana ay nakatulong itong mahabang chika natin ngayon or kwentuhan natin. Mas maganda, no? Kung may katanungan kayo o gusto nyo lang maglabas ng saloobin, mag-comment lang kayo sa baba. Magtulungan tayo. And please hit that subscribe button para lagi kayong updated sa ating mga susunod pa na videos. At kung may mga gusto kayong topic o may mga questions kayo, yun, pag-usapan natin yun para magtulungan tayo dito sa ating community. Wag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Facebook pages, yung Tropical Snow Family, para sa mga inspiring or intentional family living. So, yun. At yung kape, chika, at iba pa. Para sa mas marami pang deep dive, discussions na ganito habang nagko-coffee tayo, nagdi-discuss tayo ng iba't ibang topics about Canada life or about
yung buhay in general, no? So, salamat sa panonood at laging tandaan, ang bawat pause ay paghahanda para sa isang mas malakas na play. So, ingat kayo. Hanggang sa susunod. Bye!